May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Napasulyap si Sophia sa bintana ng bus na sinasakyan niya. Ma, nakakamiss pala ang probinsya. Masayang sabi niya sa kanyang ina. Nako anak, sinabi mo pa. Ilang araw nga lang akong nagstay doon sa Manila. Namiss ko na agad ang probinsya. Sagot naman ni Maria sa kanyang anak. Nga pala ma, kamusta na si Emeline? Yung anak nila Ate Christine at Kuya Lucas? Alam mo ma, ang cute-cute niya, tsaka ang bait pa. Kaya nga, tinuring ko na rin yung batang kapatid ko eh. Ay, nakakamiss. Pagkaalala ko eh, 2 years old pa lang siya nung umalis ako noon, di ba? Kaya sigurado ko, malaki na siya. Di ba ma? Masayang wika ni Sophia sabay nilingon ng ina. Pero nagtaka siya nang makita ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ina. Ma, bakit po? May problema ba? Napabuntong hinanga muna si Maria nang magsalita. Anak, wala na siya. Wala na si Emeline. Sambit niya. What do you mean, ma? Paano wala? Patay na siya. Nalaglag daw kasi sa bangin si Emeline kasama ni Lucas. Iyon ang kwento sa akin ni Ate Christine. Malungkot na sabi ni Maria. Diyos ko, kawawa naman si Emeline, ma. Napakabata pa niya para mamatay. Kailan po yun nangyari? Hindi makapaniwalang wika ni Christine. Ang pagkakaalam ko, nakaraang buwan pa yun nangyari. Basta, makailang linggo bago ako umalis roon. Wika ni Maria. Nako, kawawa naman si Emeline at Kuya Lucas. Paano na si Ate Christine? Mag-isa na lang po ba siya? Wala na po siyang kasama sa buhay? O wala, mag-isa na lang siya. Minsan pinupuntahan ko yun sa bahay niya, pinakakausap ko. Kasi alam ko kailangan niya ng makakausap. Lalo na't sariwa pa sa kanyang alaalang lahat. Ay, oo nga po. Di bali po, pag nakarating po tayo doon, pupuntahan ko agad siya. Pero basta, alam ko nasa mabuting kalagayan na si Emeline. Alam ko ngayon ay anghel na siya. Hapon na nang makarating sila Sophia sa probinsya. Pumara agad sila ng taxi at tumungo na pauwi ng kanilang bahay. Nang makarating sila roon ay agad napansin nila ang napakaraming tao sa bahay ni Christine. May mga sasakyan rin ng mga pulis roon. Diyos ko, anong nangyari? Para po manong para, wika ni Maria at dali-daling bumaba sa taxi. Agad namang nagbayad si Sophia at sinundan ng kanyang ina na agad pumunta sa bahay ni Christine. Masyadong maraming tao, kaya nahirapan silang makapasok agad sa loob ng bahay. Di rin nila alintana ang masangsang na amoy na nanggagaling sa bahay ni Christine. Ma'am, hanggang dito lang po kayo. Hindi po kayo pwedeng makapasok. Harang ng isang pulis kay Maria. Ano pong nangyari? Tanong ni Maria sa pulis.
May bangkay po kasi ng isang babae ang natagpuan po dito sa bahay na ito kaninang tanghali. Ayon po sa investigasyon, ilang araw na pong patay ang biktima. Halos naagnas na rin po ito kaya masangsang na ang amoy ng bangkay. Pagpapaliwanag ng pulis kila Maria. Halos manghina si Maria sa narinig. Kaya inalalayan siya ni Sophia. Napaiyak siya at sinisisi niya ang kanyang sarili sa pag-iwan kay Christine. Sir, may nakita po kaming Latin words na sinulat sa katawan ng biktima gamit ang kutsilyo. Maaring maging susi ito sa pagkakakilanlan sa sospek. Kaso, ang problema po ay hindi namin matukoy ang ibig sabihin ng mga salitang nakasulat doon. Wika ng isang pulis na lumabas galing sa loob ng bahay ni Christine. Ako po, sir. Maaari po akong tumulong. Isa po akong interpreter sa Manila. Presenta ni Sophia. Napatigil ng sandali ang mga pulis. Nagkatinginan sila. Maya-maya ay napagdesisyonan nilang papasukin si Sophia. Pero bago iyon ay pinasuot nila ito ng mask. Nang makapasok si Sophia sa loob ay halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa nakita. Halos masuka siya sa sinapit ni Christine pagkat nakapako ang magkabilang kamay nito sa pader. May nakatusok na kutsilyo sa ulo nito at pinakakakilabot ay wala na itong mga paa. Halos hindi na rin makilala si Christine nang nagsimula na itong uudin. Kahit nandidiri siya ay pilit niyang binasa ang mga salitang nakaukit sa balat ni Christine. Yung nasa ulo po niya, ibig pong sabihin noon, at yung nasa kanang braso po niya ay will po ang ibig sabihin noon. Samantalang yung nasa kaliwa po ay come again. At ang nasa bandang dibdib niya po ay to revenge. Pagsasalaysay ni Sophia at agad namang isinulat ng investigador ang kanyang sinabi sa notebook na dala nito. Salamat po. Maaari na po kayong lumabas. Wika ng investigador. Bago umalis si Sophia sa kinatatayuan, ay may nahagip ang kanyang mga mata na nakasulat sa isang hindi maintindihang salita sa laylayan ng damit ni Christine na halatang ginamit ang dugo nito sa pagsulat doon. At ang ibig sabihin ay Emeline.